Fall Blaster. I believe. Mga I-Believers, mahilig ba kayo magkulay gamit ang crayons? Pero hindi lang sa coloring pwedeng gamitin ng crayons. Pwede rin mag-experiment. At hindi lang basta-bastang experiment. Experiment na may kasamang tamang fire safety measures. Ang galing ng naisip niyong experiment. Pero siguraduhin niyong safe kayo, ha? Siyempre naman, kaya kasama natin si Captain Jobert Tolentino ng Disaster and Emergency Responders International. At kasama din natin ang mga I-Believers natin dito sa San Roque Elementary School. Hi guys! Okay na ba kayo? It's experiment time na! Ang tanong, ang crayon ba ay pwedeng mag-apoy? Ang sagot, alamin natin. I-Believers, dahil may kinalaman sa apoy ang experiment na ito, siguraduhin niyong huwag niyong gagayahin. Okay, sindihan na natin ang crayon. Alright. Share pa tayo? Ang crayon ay gawa sa charcoal, chalk at colored wax na kung tawagin ay paraffin. The same material na ginagamit sa kandila. Ang paraffin wax mula sa petroleum, ang pinaka-common na uri ng natural fuel. Dahil mula ito sa isang uri ng fuel, ang paraffin wax ay may kakayahang mag-store ng heat. Kaya pag nainitan ito, nag-aapoy ang crayon. Ang tanong ko naman ngayon, kapag crayon ang pinagmumula ng apoy, kaya ba itong patayin gamit ang tubig? Ngayon, nabalatan na ang mga crayons, tutunawin na ito gamit ang blowtorch. Kaya na. Okay, ayan, nag-aapoy ng crayons. Ngayon, susubukan nating patayin ito gamit ang tubig. O, mga bata, handa na ba kayo? 1, 2, 3! Do you believe? Nang matunaw ang wax, nagkaroon ng oxygen sa ibabaw nito. Nang ibuhos dito ang tubig, mabilis na nag-evaporate ang tubig dahil sa matinding init. Nag-expand at tubilapon ang tubig kasama ang maraming droplets ng mainit na wax. At bawat droplet ng wax ngayon ay exposed sa mas maraming oxygen sa paligid. Kaya nabuo ang fire triangle. Ang fire triangle ang nagpapakita kung ano ang mga kailangan para magkaapoy. Oxygen. Check! Heat. Check! Fuel. Check na check! Nang magsama-sama ito, nagkaroon ng fireball o malaking apoy na biglang nagliyab. Ano po ba ang tamang paraan ng pagpatay ng apoy na mula sa nasusunog na crayon o wax? Okay, so na-liquefy na yung ating crayon, kaya meron na tayo ngayong liquid fire. The best na pagpatay dyan ay tanggalin natin yung isa sa factor ng fire, which is included dun sa fire triangle. Ang pinakamadali tanggalin kaagad ay yung oxygen, sa pamamagitan lang ng pagtakip. So, tinakpan natin, pag binuksan natin kaagad yan, papasok ulit yung oxygen, meron ulit tayong apoy. Kaya pinapatagal natin ng konti, no, para mawala naman yung heat. Pag nawala na yung heat, nawala na tayong fire. Okay, sa ating mga bahay, meron din tayong baking soda. No, yung baking soda, pwede ito makapatay ng mga gantong klaseng apoy, pero mangangailangan tayo ng medyo marami. Ito yung ipo-pour natin dun sa apoy. Okay, katulad ng baking soda, pwede rin yung buhangin. Pero again, kailangan natin ng medyo marami, lalo kung medyo malaki na yung ating apoy. At kung meron tayo sa bahay, meron tayong fire extinguisher. So napakaganda kung marunong tayo at matuto tayong gumamit nitong fire extinguisher. Maraming salamat kay Captain Jobert Tolentino sa inyong fire safety tips and of course, San Roque Elementary School. Maraming salamat po. Abangan nyo ang mga kakaibang experiments sa pagbabalik ng I Believe! Yeah! Nasubukan